Mapagpalang araw po sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Martes at ako po ay magsi-share ng Word of God. Pero bago po tayo mag-share ng Word of God, hindi po tayo manalangin sa ating Panginoon. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Papuri nga po, pagsamba, pagdakila ang naalay po namin sa oras na ito. Ang mga Panginoong Hesukristo at sa inyong banal na Espiritu, humihingi po kami ng kapatawaran anumang pong bahid karamihan ng aming nagawa sa isip, sa salita at sa gawa. Pakilinisin niyo nga po ang puso namin upang sa ganun po ay maging karapat-dapat kaming tumawag sa iyo. Kapatawaran ang hinihiling po namin sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Salamat Panginoon Jesus sa kapatawaran na iginagawad niyo po sa akin sa oras to. Salamat Panginoon Jesus sa lahat ng blessing na ibinibigay niyo sa akin. Tunay nga po napakabuti niyo sa bawat buhay namin. Kaya naman po ito po ang samo ko sa iyo Panginoon. Salamat po Panginoon. Ito po ang samot na lang ko sa pangalan ng iyong anak na Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Ito nga po yung aking isishare ngayon sa araw na ito. Matatagpuan po natin sa Hebreo 10:21-24 at ito po yung aking pinamagatan na tapat at may malalim na pananampalataya. Sabi niya po dito sa verse 21, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may puso't tapat, may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo na may malinis na budi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay ng tubig ng ating katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alanlangan pa sapagkat ang pangako sa atin ay maaasahan. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa natin sa mga ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayon nakikita natin na ang araw na ng ating Panginoon ay nalalapit na. Salamat po sa kabutihan, salamat sa mahiwagang pag-aaral, Panginoon. Kaya naman po, tunay nga po na kailangan natin na magkaroon tayo ng tapat at malinis na puso upang tayo ay lumalim ang ating pananampalataya. Patibayin natin ang pagtitiwala sa pangako sa atin, ang pag-asang makamit natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Gawin din natin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa, mahalin natin sila ng walang hinihintay na kapalit. Patuloy na dumalo sa mga gawain sa pagpupulong sa ating simbahan tulad ng life good, fellowshipping, pagbabasa ng salita na yan, ang makikipag-usap sa araw-araw, gabi, anumang oras sa ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoon, doon lumalalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. Huwag nating hayaang tayo ay magawang agawin ng gawa ng kaaway sapagkat itong si Satan ay napakatuso sa lahat ng tuso. Kaya sa pagkakamali natin agad sa kaunting pagkakamali natin agad ay siya nandiyan at tayo ay sasakmalin na agad niya. Parang katulad ng isang magnanakaw na kapag nakalingat ang may-ari ng bahay, ito ay papasukin at lilimasin ang lahat ng makukuha nilang kanilang pag-iinteresan. At hindi din po ligid sa ating mga kaalaman na patuloy na nga po na dumadami ang mga ginagawang paraan ng kaaway upang tayo ay malulong sa mga bisyong nakapaligid sa atin. Kaya naman po, ang pananampalataya po natin sa ating Panginoon ay magtiwala tayo. Hindi man po natin nakikita ang ating sinasamba dahil ito ay Espiritu, naririyan po rin po lagi sila sa pamamagitan po ng kanilang banal na Espiritu ay tayo ay kanilang ginagabayan. Yan lang po at nawa po ay inyong itong pagnilay-nilayin ang mga salitang ibinitawan ko na nagmumula sa ating Panginoon. God bless po. Good morning.